Magandang araw, magandang gabi uli sa inyo kung nasan man kayong araw na to, no? Yan, dito ulit tayo. Nako po, yan. Nako, alam nyo naman siguro sa mga matagal nating viewers, no? Kung bakit tayo nandito sa AMW na to. Diyan ako lagi nakapwesto, oh. Pag naka-break ako dati. Dalaw lang tayo dito kung saan ako nagtrabaho. Unang nagtrabaho sa Canada, mga kainis. So, AMW, Spruce Grove, Alberta, Canada. Yan, ano to mga kainis, ano? Zero Coke. Yan, oh. Ang traditional ng AMW sa baso na may frozen glass. Tapos ang in-order ko, dalawang chubby chicken na walang tinapay, nakarap lang sa lettuce. Yan, dalawa. Tapos yung fries. Mukhang okay naman to sa low carb diet natin. Okay lang yun, ano? Paminsan-minsan kakain din tayo ng, ng carbo. Chop. So grabe, no? Doon po sa mga hindi nakakaalam, almost mahigit 2 taon po ako nagtrabaho rito sa AMW bago ako lumipat sa kung saan tayo nagtatrabaho ngayon, sa warehouse. Ito po yung kumuha sa akin sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho dito sa Canada as a temporary foreign contract worker way back in 2008. Bilis ng panahon, ano? Ano na ba ngayon? 2026? 2 more years na. 20 years na ako dito sa Canada. 2 more years na lang. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Bilis, no? Nandito yung mga magagandang alaala. Siyempre, pagka temporary foreign contract worker ka, ano yan, yung marami kang kasama sa bahay, no? Di ba? Siyempre, ang maghahanap sa iyo ng bahay, yung employer mo. Tapos doon sa bahay, marami kayong mga kasama mong temporary foreign contract worker. Siyempre, hindi maiiwasan yung mag-away-away. O, di ba? Totoo yung sinasabi ko, di ba? Sino nakaranas niyan? Siyempre, iba-ibang ugali yan, mga kainags, ano? Iba-ibang ugali yan. Especially, halimbawa, sa isang bahay, 7 kayo. 7 or 10. Minsan nga, 10. Inaabot sa 10, no? Kasi siyempre, yung mga employer natin, mga business-minded yan, eh. Kukuha ng isang bahay yan. Tapos ang magbabayad ng mortgage, yung mga temporary foreign worker na nagre-renta doon. O, di ba? Wise, no? Wise, syempre ganun talaga. Tsaka para advantage na rin yung para hindi na mahirapang maghanap ng bahay yung mga temporary foreign contract worker na bagong dating dito sa Canada. Di ba? Tapos syempre, pag marami kayo sa bahay, eh sigurado may awa yan. Merong awa yan, merong halimbawa pag kumain, hindi mo na huhugasan yung plato. Merong magluluto, hindi pa hinugasan yung mga pinaglutuan. Tapos yung isa gusto magluto, wala na magamit ng mga kaldero, sando kasi nandoon pa sa hugasan or may mga lamang pagkain pa. Yung isa gusto maglinis, yung isa ayaw maglinis. Di ba? Tapos pag natutulog na kayo, halimbawa sa isang kwarto, 3 kayo minsan, eh, no? Sa isang kwarto, 3. Okay, tapos yung kasama mong isa may kausap sa Skype, 'di ba? Kaya hindi makakatulog ngayon yung mga kasama sa kwarto kasi ang ingay. Okay, tapos yung isang ka-roommate gusto nang matulog, kaya hindi makatulog kasi ang ingay nung isang may kausap sa Skype pa dati. Or messenger na ngayon, no? Diba, awa yun. Kasi nga naman, sasabihin, bakit dito ka pa nakipag-usap sa kwarto natin? Dapat doon ka na lang sa sala. Sa sala ka na lang makipag-usap kung sino man ang kausap mo dyan sa messenger mo via video call para makatulog naman kami rito. Kasi ang ingay ng bunganga mo, eh. Yun na, doon na magsisimula mag-away niyan. Siyempre. Yung bunganga mo, wala kang malasakit sa mga ka-roommate mo. O siyempre magagalit yung isa. Away na, kaya tapos yung sa mga yung mga share sa pagkain. Nako po, Panginoon. Di ba? Share sa pagkain. Tapos ikaw yung magluluto. Toko-toko ng pagluluto. Nako. Minsan hindi ka makapagluto kasi may lakad ka. Pag di ka nakapagluto sa toka mo, magagalit na yung mga kasama mo kasi wala makain, ikaw yung magluluto. Siyempre, pag wala ka sila magluluto, magagalit na sila. Parang nilalamangan mo na sila, ganun na dating. Kaya nako,
advice ko sa inyo dun sa mga bago dating dito sa Canada or parating ng Canada as a temporary foreign contract worker, mas maganda magsulo na lang kayo para walang away. Ibig sabihin magsulo sa pagkain, grocery nyo, luto nyo, o diba, malaya kayo. Para kung gusto nyong mamasyal, okay lang, mamasyal kayo kahit nabutin kayo ng ilang oras sa labas, kasi wala kayong hinahabol na oras umuwi para magluto para sa mga kasama nyo. Tsaka halimbawa, yung mga kasama mo malalakas kumain, ikaw hindi ka naman malakas kumain. Siyempre yung mga kasama mo pag malalakas kumain, malaki yung gastos niyan, marami kayong bibilin. Ikaw mahina ka kumain, lugi ka. Kaya mas maganda magsulo ka na lang para walang samaan ng loob. Kung sumama naman ang loob nila na ayaw mo sumama, eh nasa sa kanila na yon. At least ikaw iwas ka lang, ha? Ngayon na, halo-halo ng problema yun pag nagsama-sama na sa isang bahay. Ganun talaga, it's part ng cycle ng buhay temporary foreign contract worker. Kahit naman di temporary foreign contract worker, nag-aaway pa rin sa trabaho eh. Muna, kakain muna ako, baka lumamig ng chicken ko, dami ko sinasabi. Sarap, paborito ko to eh. Chubby chicken burger. Ay, nako po, parang kailan lang mga kainags, parang kailan lang oh. Hanggang ngayon nandito pa rin to oh. Yan, dito ako lagi dito ako pumipwesto. Ito same pa rin oh. Ito pa rin yung table, ito pa rin yung upuan. Pagkahapon kasi panggabi kasi ako rito pag nagtatrabaho. O nga pala, doon nga pala sa mga matatagal lang nakapanood sa atin. Pasensya na kayo nandito na naman tayo sa Spruce Grove at ninanamnam ko na naman ang aking nakaraan. Yan. Ayan oh. Ito tagal na nito, dito ako nagbi-break eh. Mga alas 6 ng hapon. Dito ako kumakain. Nakatingin lang ako dyan sa mga paligid, mga yung mga binibilang ko yung mga dumadaang mga sasakyan habang nandito ako. Maaliw lang kasi nakakaaliw kasi mag-break pag nandito ka. Nakikita mo yung mga dumadaan, pati yung mga paghapon kasi yung araw na yan wala na dyan nandoon na sa dulo, nandoon na. Kaya maganda rito tumamboy paghapon. Kasi ngayon pa lang ngayon mga kainis, hapon na rin naman ngayon, alas 2. Pero mga alas 6 yung araw kasi nandoon, nakatago na. Ayan tingin-tingin ka lang ganyan dami ng pinaglaki na rin pinagbago nito Ayun nga pala mga kainis, tapos sa balikay na tayo sa usapan usapang temporary foreign contract worker lang. Sana maka-gets kayo dun sa mga temporary foreign contract workers at yung mga dating temporary foreign contract workers. Siguro nakaka-relate kayo sa akin pala. Di ba nasubukan nyo na ba yung, although hindi ko naman nasubukan, syempre may mga kakilala tayo sa isang bahay, mga 8 sila. So syempre shifting yung trabaho niyan yung iba natutulog na, tapos yung iba parating pa lang. Syempre yung parating pa lang medyo maingay yan di ba? Especially pagka ikaw natutulog ka na sa basement, tapos yung mga parating pa lang na shift galing sa trabaho nasa taas, ay di ba ang ingay nun minsan? Grabe ang ingay kaya hindi maiwasang hindi mag-away-away Yan wala akong mga kinis. Kumbaga napag-uusapan lang naman natin. Napag-uusapan lang yung buhay contract worker. Pag nakatira sa isang bahay, yung maraming mga temporary foreign contract worker. Minsan yung mga footsteps, di ba? Malakas. Nagagalit na yung natutulog sa ibaba. Tapos pagka magkatabing kwarto kayo, malakas yung sounds nung isa. Hindi ka makatulog Yan, dyan nagsisimula yung away, dyan nagsisimula yung inis. Tsaka yung mga sobrang magkakaibigan, sobrang magkakadikit, nako, dumarating yung araw na yan pa yung magiging kaaway mo talaga. Di ba nangyayari yan, di ba? Yan. Kung sino pa yung matindi mong kaibigan, matindi mong kadikit, yan din yung magiging matindi mong kaaway sa bandang huli. Kaya mas maganda medyo dumistansya ka. Advice ko lang naman, base lang naman sa experience mga kainags. Tsaka syempre pagdating na sa trabaho, pag magkakasama kayo sa trabaho, syempre ibang performance yan. Mayroong tamad, may masipag, di ba? Ako mga kainags, hindi naman ako perfecto rin ako, may mga sablay din ako pero kung ano yung tama, talagang yun ang magandang gawin. Pero sabi ko, hindi naman ako perfecto
Hindi man ako perfecto. May mga sablay din ako. Hindi man ako may ugali din ako, mga kainags, ano. Diba? Syempre tao lang din tayo eh. Pero pag alam kong mali talaga. Hindi ko ginagawa. Pag alam kong tama, kung ano yung tama, gawin natin, especially sa trabaho eh, no? Halimbawa, sa trabaho, bago ka umalis, kailangan mo mag-refill para merong magagamit na yung mga susunod na magtatrabaho. Yung ginagawa ko yun. Kasi merong iba, may mga kasama na, di ba? Real talk lang tayo, mga kainags, ano? Meron tayong mga kasama minsan na basta na lang aalis eh, no? Sa trabaho, wala nang pakialam dun sa mga susunod na ship. Yan. Bahala na kayo dyan, uwi na ako. Parang ganun eh, no? Tapos pagka ginawa mo naman sa kanila yon, sila rin galit na galit, di ba? Amira. Yan, usapang temporary foreign contract worker lang. Ganda ng panahon. Kasi hindi ko maiharap yung camera rito. Kasi may mga dumadaang mga nag-order ng drive-thru. Eh ayoko naman makunan sila ng ano, baka mamaya masita tayo, mapagalitan tayo, no? Although public naman to, kaya lang syempre iniingatan pa rin natin na wag tayong masita na baka kinukunan natin sila ng video. Tsaka yung araw kasi ano, against the light eh, no? Yan, same lang. Nakakatuwa naman, no? Na andito uli. Tsaka nandito yung manager, may-ari nitong AMW, yung nag-hire sa amin, yung kumuha sa amin sa Pilipinas. Andito siya, nag-usap kami. Nagpasalamat ulit ako sa kanya. Sabi ko maraming salamat, kung hindi dahil sa'yo wala ako rito, wala yung family ko rito. Maraming salamat talaga, almost 20 years na, no? Hanggang ngayon nandito pa rin siya. Natuwa nga rin siya eh, kasi sabi niya taon-taon nandito ka na. Tapos sabi ko naman, oo, kasi hindi ko makalimutan tong AMW na to eh. Kasi nandito lahat yung mga memories, yung mga good times, good moment, experience, lahat naghalo-halo na. Kaya I will never forget this store, I will never forget this location, I will never forget this place, I will never forget Spruce Grove. Yan, dami ko sinabi, no? Ay, baka may tinga pa ako ah. Nganga ako ng nganga, mabihira. So tara mga iris, alis muna tayo, no? Tama na, baka mapayak pa ako rito. Salamat sa Panginoon. Diyan ako lagi, minsan pag ano, diyan ako tumatambay. Tapos dito kami nagtatapon ng basura. Yan. Sakay na tayo sa truck ko. Ayan truck ko. Yan ang truck natin, oh. Babaklasan ng ilalim, oh. Tapos sa dati nung temporary foreign contract worker ako, kasi nag-apply din ako dito sa ano eh, sa Home Depot. Ayun, napurnada, wala, sayang. Grabe. Yun yung mga experience ko nung ako ay isang temporary foreign contract worker. Hindi pa naka-close work permit pala ako. Hindi pa pwede. Tayo. Hindi naman ako dapat pupunta rito sa Home Depot, mga kainags, ano. Kaya lang sabi ko, kasi naano ako eh, kailangan ko tinawag kasi ako ng kalikasan, yung Call of Nature. Eh ang alam ko lang na meron talagang available na mas malapit, itong Home Depot. Eh sakto naman pagpasok ko, naku, napakalinis talaga ng washroom, mga kainags, ano. Walang laman, walang gumagamit, kaya yun, sarap, solve. Pasintabi po sa kumakain, ano. Grabe. So yun, pasyal-pasyal ako dyan. Sabi ko nga muntik na ako magtrabaho dati dito. Diba? Hindi naman pwedeng i-hire nila ako kasi mahirap no? Dapat talaga alam mo yung pinapasok mo. Mamaya, halimbawa, pumasok ako dito. Tapos pag pinasweldo nila ako sa hindi, malalaman din pala nila yan kasi kung sakaling i-hire nila ako, kukunin yung SIN number ko. Tapos malalaman ng gobyerno yon. Kasi syempre, ba't may pumapasok na pera rito sa under Home Depot? Wala namang work permit to, hindi naman legal. Illegal yun eh. Hindi naman ako legal na magtrabaho sa ibang kumpanya. Buisit. Buti na lang nabanggit ko sa kanila, no? Nabanggit ko. Kaya nun, medyo naliwanagan na ako. Kaya unti-unti nun, pinag-aralan ko na yung immigration sa worker, ng temporary foreign contract worker, hanggang sa pinag-aralan ko na rin kung paano yung pag-a-apply ng permanent residency, residence, ganyan. Lahat yun, inaral ko talaga yun, mga kainags, ano? Kabisado ko dati, updated talaga ako ngayon. Ngayon wala na, hindi ko na alam, dami na nagbago. Doon nga po pala sa mga hindi nakakaalam, no? Hindi na po ako gumamit ng agent.
para sa pag-apply ko ng permanent residence, kasi meron po akong experience na may mga sablay yung mga agent na binabayaran natin. May mga sablay. Ilang beses akong sumablay sa agent, nagbayad ka na, lagi ang panalo niyan syempre yung mga agent. Pagka hindi ka na aprubahan, panalo pa rin sila kasi may pera sila, may binayad ka sa kanila. Laging talo aplikante. So sabi ko mas maganda ako na lang, para sigurado lahat ng mga required documents or mga documents na pwede kong isama. Diba mga kainis? So, kasi minsan hindi naman lahat, minsan may mga agent na namimera lang eh. Pero ay, di ba, hindi ko alam kung nagigets niyo ako mga kainis. Minsan namimera lang eh. Alam naman nila na hindi papasa, pero sinasabi nila, hindi, sige, ano natin yan, pasa natin yan. Meron namang iba, alam nila na dapat ipasa yung mga requirements, hindi nila pinapasa. May mga ganun eh. So anyway, ganun talaga, no? Real talk lang mga kainag siya, no? Kaya mag-ingat kayo sa pagkuha ng mga agent. Yan. Kung maaari, maganda, kayo na lang doon sa mga temporary foreign contract worker sa Canada or sa ibang bansa, mas maganda kung kayo na lang. Kung wala naman kayong mga mabibigat na kaso na kailangan nyo ng attorney o ng lawyer, kayo na lang gumawa. Pag-aralan yung maigi, sigurado pa. Tsaka yung mga gusto nyong, kasi re-reviewin nyo bago nyo ipasa yan. Talagang ako kasi bago ko pinasa yung application ko sa CIC, talagang katakot-takot na review lahat ng mga pinaglalagay ko doon, review lahat ng mga attachment ng mga kailangan mga documents na hiningi, lahat nandoon, sinigurado ko yan bago ko pinasa. Kaya yun, awa ng Panginoon, naging permanent residence tayo mga kainag. Ay, Canadian citizen na pala. Yan. Hinabol yung yabang, no? Hindi, syempre proud lang tayo mga kainis, ano? Proud lang tayo sa mga achievement na nakukuha natin. Yan. Kasi syempre pinaghirapan natin yan, no? Pati nga doon pala, doon din sa mga hindi nakakaalam, ano? Pati yung pag-apply ng Canadian citizen po. Hindi na rin po ako gumamit ng agent or agency. Ako na lang din po. Para sigurado, 'di ba? Save pa sa pagbabayad ng agent. Malaki rin ang babayaran mo sa agent, no? Halimbawa, 4 kami. Kada isang tao nun, iba presyo nun, mga kainags, ano? Sa application nun, iba presyo nun. Malaki-laki yun. Kaya kung ikaw gagawa, malaki matitipid mo sa agent CP fees. Parang di ko alam sabihin ko. Yun, masaya lang mga kainags, ano? Nakapunta uli ako ng Spruce Grove. Parang lahat ng mga alaala ko lahat bumalik. Naramdaman kong muli. Sarap lang bumalik. Patawa-tawa ka lang, pangiti-ngiti ka na lang, no? Nalampasan din natin yung hirap, mga pinagdadaanan natin, yung mga sakripisyo, yung mga takot as a temporary foreign contract worker, especially pag pabago-bago yung sistema ng Canada, no? Kape muna tayo dito sa Tim Hortons, yan, no? Tim Hortons Spruce Grove. Ay, dito nagtrabaho yung ating pangalan na Princesita way back in 2015 mga kainags, ano? Higop muna tayo ng mainit na kape. Yan, tapos shoutout nga pala sa mga nakakilala sa atin dito sa Tim Hortons Spruce Grove mga kainags, ano? Nagulat sila Ang gwapo ko raw sa personal. Yan. Okay na sa baka pumangit ang panahon natin, Tingnan natin, Ano sabi? Please play again, anak ng tipaklong. Better luck next time.